Day off nga natin ngayon at naisipan ko nga magluto ng adobong manok. Sa mga bago pa nga lang dito sa page natin, ito nga pala si Rome. Pag nagbo-voice over nga tayo, hindi ko na nga sinasama yung madiskarting. May nag-message nga sa atin sa messenger. Ang sabi niya nga, kung madiskarte daw ako, bakit daw puro itlog yung ulam ko? Isa nga lang masasabi ko dun sa nag-message sa atin. Kung ikaw yung nasa sitwasyon ko, baka ganoon din yung gagawin mo. Hayaan mo, makakapag-ulam din tayo na masarap araw-araw. Pag matapos yung utang natin dun sa pinampagawa ng bahay namin. Pero sa ngayon, kailangan natin magtiis. Darating din yung time, makakaahon din tayo. Maibang usapan nga muna tayo. Naisipan ko nga magluto ng manok ngayon. Dahil nga bukas may trabaho na naman tayo. Aadobohin nga lang natin to. Itong manok nga, binili ko nga lang to sa ka-roommate ko. Nag-grocery nga siya nung mga nakaraang araw. At doon nga sa supermarket na napuntahan niya, marami daw nagpaka-offer na manok. Kaya dinamihan niya yung pagbili ng manok. Sayang daw kasi nagpaka-offer. Kaya kanina pagkagising nga natin, tinawagan ko nga yung ka-roommate ko. Bibili nga tayo sa kanya ng isang manok. Nung isang araw niya pa nga to inaalok sa akin. Binebenta niya nga sa akin to ng 10 dirhams. Ngayon nga lang natin nabili. Dahil nga nung mga nakarang araw, busy tayo sa trabaho at wala tayong time para makapagluto. Kaya ngayon na day off natin, makakapagluto tayo. Pagkatapos nga natin mahiwa-hiwa yung manok, pumunta nga muna tayo dito sa kwarto natin. Kinuha ko nga muna yung mga gagamitin natin. Ilaw ko nga lang yung binuksan ko dyan dahil nga may natutulog pa dito sa kwarto natin. At dahan-dahan ko nga lang kinukuha yung mga gagamitin natin dahil nga baka magising yung ka-roommate natin. Pagkabalikan natin dito sa kusina, nilipat ko nga yung manok dito sa malapad na plato. Pag nagluluto nga tayo ng manok, nilalagyan ko muna ng asin para matanggal yung langsa. Lalo na dito sa United Arab Emirates, mga frozen nga yung mga manok dito. Kaya pag nagluluto ako ng manok dito, binubudburan ko muna ng asin para matanggal yung langsa. Then tsaka ako naman siya babanlawan para matanggal yung alat. Kinuha ko nga muna yung kaldero ko doon sa kwarto ko. Lahat nga ng mga gamit natin nandun lahat sa kwarto. Hindi nga tayo naglalagay ng mga gamit dito sa kusina. Dito nga sa accommodation namin, kanya-kanya nga kami ng mga gamit. At nilagay ko na nga yung manok dito sa kaldero. At inamoy ko nga muna. Wala na nga yung langsa niya. Naghiwa-hiwa na nga tayo dito ng sibuyas. Sibuyas nga lang yung meron tayo dito. Maglalagay nga rin tayo dito ng magic sarap. Bagong bili nga natin tong magic sarap. Dito na nga lang natin binuksan sa kusina. Balak ko sana kumuha kanina ng isang piraso doon sa kwarto pa lang. Kaso nga lang iniisip ko maingay nga yung plastic nito. Baka magising yung ka-roommate natin na natutulog. Kaya dito ko na lang binuksan sa kusina. Naglagay na nga rin pala tayo dito ng toyo. Chinik ko nga muna tong toyo natin. Baka expired na. Matagal na kasi itong nasa ilalim ng higaan natin. Buti na lang hindi pa siya expired. November pa nga ito may expired. At hindi nga makukumpleto yung adobo natin hanggat hindi tayo nakakapaglagay ng mamasitas. Mas masarap nga yung adobo pag mayroon nga nito. At hinalo-halo ko nga muna siya. Naglagay nga rin pala tayo dito ng kalahating baso ng tubig. At sinalang na nga natin. Pinahinaan ko nga lang ng apoy para mas maluto siya ng maayos. Naglagay nga tayo dito ng panandok sa ibabaw bago natin takpan para hindi umapaw yung sabaw. At maya-maya nga dumating na rin yung nagdi-deliver ng tubig namin. Thank you, brother. Okay. At ipinasok ko nga muna yung mga tubig dito sa kabilang kwarto. Dito nga sa accommodation namin, pagdating nga sa inumin, naghahati-hati nga kami nito. 5 nga kami dito na nag-aambagan nito. 4 na kabayan at saka isang Indiano. Pinasok ko nga agad yung mga tubig dito sa kabilang kwarto dahil nga doon sa sofa namin mainit. At habang hinihintay nga natin yung adobo natin na maluto, nagkape nga muna tayo dito. Sinabayan ko nga muna ng brown bread. Nilagyan nga natin ng peanut butter para mas masarap. At pagkatapos nga natin magkape, bumalik nga tayo dito sa kusina. Chinik nga natin yung adobo manok natin. At luto na nga itong adobo manok natin. At bago nga tayo kumain, isasampay ko nga muna itong mga nilaban natin dito sa kabilang kwarto. Pagkagising nga natin kanina, ito agad yung inuna ko. Isinalang ko agad to habang wala pang pila. Dito muna tayo makikisampay sa kabilang kwarto habang walang tao. Hanggang dito nga lang muna yung vlog natin. Mahaba na nga yung vlog na to. Kung umabot ka nga sa vlog na to, baka pwedeng pa-follow naman. At doon nga pala sa mga followers natin dyan, maraming salamat sa suportang binibigay nyo sa akin.